Naghanap ang bata ng pera para pambili ng gamot ng kanyang inang may sakit. Walang kamuang-muang na namalimos siya sa isang sasakyan. Ito pala ang mayor sa kanilang lugar. Pero hindi alam ni Mayor ay parang may kung anong humaplos sa kanyang puso nang makita niya ang bata. Umupo si Ria matapos ang paglalabada. Sa kapitbahay, tanghaling tapat pero ito siya, tila nilalamig dahil sa sama ng pakiramdam. Gustuhin man niyang tumanggap ulit ng labada o kaya magtinda ng basahan ay parang talagang susuko na nga ang katawan niya. Nanay ko, okay lang po ikaw? Kaagad napatingin si Ria sa anak na si Travis o mas kilala sa tawag na Kulit na napatigil sa pagkokolor ng lumang aklat na nakuha lang nito sa kapitbahay. Maglilimang taong gulang na si Kulit at sa susunod na pasukan ay papasok na nga ito. Kaya doble kayod din si Ria para makapag-ipon. Isang ngiting payak ang isinukli ni Ria sa anak. Ayos lang ako anak, ikaw. Tapos ka na ba sa kinukulayan mo? Patingin nga ako kung marunong ka na. Masiglang sabi ni Ria bago tinignan ng aklat kung saan nagkukulay ang bata. Ang krayo lang gamit ni Kulit ay pudpud na at gustuhin mang bilhan ng bago ni Ria. Ang anak ay hindi niya magawa dahil naibayad na nga niya sa renta ng inuupahan nilang bahay ang utang sa tindahan. Masakit isipin bilang ina kay Ria na hindi niya magawang maibigay lahat ng kailangan at gusto ng anak, kaya hanggat kaya pa niya, hindi siya susuko. Ito po, nanay! Sagot ng anak, sabay turo sa larawan sa aklat. Ito yung naisip kong kulayan ngayon kasi maganda po ang larawan. Family po sila oh. May nanay, may tatay at may baby. Nakangiti din po silang lahat kaya parang ang saya-saya nila, nanay. Nangingiting sagot ni Kulit habang kumikislap ang asul na mata nito. Hindi maiwasang mapatitig ni Ria sa anak. Habang lumalaki si Kulit, mas nagiging kamukha nito ang ama. Ang kaso nga lang, hindi pa nito kahit kailan nakitang ama. Isang bagay na alam ni Ria sa sariling mahihirapan siyang ibigay sa anak. Alam niyang naghahangad ng buong pamilya si Kulit pero nakakalungkot lang dahil mukhang malabo na itong mangyari. Aba, gumagaling ka ng magkulay ha? Very good ka dyan anak. Sabi pa nga ni Ria sa anak pero kaagad nalukot ang mukha nang kumate ang lalamunan at napaubo pa naman. Ayos lang ba ikaw, Nay? Nag-aalalang sabi ni Kulit. Ayos lang ako anak. Pahinga lang si Nanay sandali ha. Kung maglalaro ka, huwag ka masyadong lalayo, Bilin nga ni Ria sa anak. Tumango naman si Kulit. Opo, Nay, pahinga na po kayo. Isang ngiti pa ang iginawad ni Ria sa anak bago tuluyang dumiretso sa salid. Masyado nang mabigat ang nararamdaman niya at tila hinihila na nga siya ng higaan. Kagad siyang nagtalukbong ng kumot at pumikit para makapagpahinga. Samantala si Kulit ay naburyo bigla sa pagkulay ng aklat niya. Tumayo siya sa pagkakaupo sa semento kaharap ang lamisita kung saan nakalagay ang aklat at krayolan niya bago niisipang bisitahin ng ina sa kwarto. Nanay? Tawag niya sa ina bago dahan-dahang binuksan ang pintuan. Kumunot ang noo ni Kulit nang makita ang estado ng ina. Nanginginig nga ito kahit nakabalot na nga ito ng kumot. Kagad niya itong dinaluhan. Natataranta dahil hindi niya alam ang gagawin sa ina para mapatigil ang panginginig niya. Nanay ko! Nahawakan niya ang noo at halos mapaso siya nang madama kung gaano kainit ito. Anak, nahihirapang wika ni Ria bago idilat ang mga mata. Doon ka na muna sa labas, Baka mahawa ka kay nanay. Nahihirapang bigkas pa nga ni Ria. Hindi alam ni Kulit kung susundin ba niya ang nanay o hindi. Pero naisip niya noong mga panahong may sakit pa nga siya. Pinapainom siya ng nanay niya ng gamot. Ang kaso nga lang, saan naman siya kukuha ng pera pambili ng gamot? Nag-isip si Kulit. Ilang segundo lamang ay tila may umilaw na bumbilya sa kanyang isip bago nanakbo
palabas ng bahay nila. Ang naisip niyang lapitan ay si Aling Puring, ang tindera ng sari-sari store sa tapat nila. Aling Puring! Aling Puring! Lumabas naman kaagad ang matanda at may busangot pa nga sa mukhang hinarap si Kulit. Ano? Mangungutang ka rin? Huwag ka ditong bata ka. Malas ka, parehas kayo ng nanay mo. Sigaw ng matanda. Napanguso si Kulit. Pero Aling Puring, may sakit po si nanay. Baka pwede pong makautang ng gamot. Wala. At sa susunod na bukas, wala rin. Pinasaringan pa nga siya ng matanda at pinagsarahan. Tila gustong maiyak ni Kulit. Naaawa siya sa lagay ng nanay niya, kaya kailangang gumaling na nga ito agad. Pero paano naman siya gagaling kung wala man lang gamot itong iniinom? Mayor! 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 Napatingin si Kulit sa kumpol ng taong tila nag-cheer sa gilid ng kalsada. Kuryosong napalapit si Kulit doon at namangha nang makitang may parada. Makulay ang kasuotan ng mga nasa gitna habang umaalingaw-ngaw ang tugtog mula sa drum and lyre. Sa pinakalikod ng parada ay naroon ang kotse. Lulan ng isang lalaking kumakaway na tinatawag nilang mayor. Nanakbo doon si Kulit at nakipagsiksikan sa mga tao. Alam niya, ang mayor ang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Kahit bata pa siya, maalam na nga siya sa mga bagay-bagay, kaya hindi na nagdalawang isip pa si Kulit. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada at hinarang ang sasakyang lula ng mayor. Tigil po! Biglang sigaw ni Kulit. Mabuti na lang at mabagal ang takbo ng kotse, kaya hindi siya napaano. Kumawala ang singhap sa mga tao sa ginawa ni Kulit. Bakas na bakas ang gulat sa kanilang mga muka habang nakatitig kay Kulit na ngayon ay 1 metro na lang ang layo sa kotse. Naku, muntikan na ang bata! Bulong ng mga tao sa gilid. Pansamantala ring napatigil ang parada dahil sa ginawa ni Kulit. Pero mas marami ang nagulat nang bumaba ang mayor sa kotse at nilapitan si Kulit. Lumuhod dito sa harapan niya at ginulo ang buhok na tila walang nakatingin sa kanila. Sari-sari naman ang naging bulungan ng mga tao. Ang cute naman, para silang mag-ama no? Oo nga, pansin mo para silang magkamuka. Hala, napansin mo rin? Bagay pala kay Mayor Ismael maging tatay. Humagigig ang mga ito. Napatitig si Ismael sa batang matapang na humarang sa gitna ng kalsada. Sa hindi malamang dahilan, tila may humaplos sa puso niya nang masilayan sa malapitan ng bata. Hey kid, what you did is wrong. Hindi ka dapat basta-basta humaharang sa kalsada. Paano na lang kung hindi napatigil ang kotse, ha? Mahinahong pangaral ni Ismael sa bata. Ngayon ang pista ng patron ng bayan at isa sa aktibidades ang parada. Siyempre bilang mayor kailangang present si Ismael. Pasensya na po, pero kailangan ko po ng tulong niyo, Mayor. Sagot naman ni Colette. At saka mayor naman po kayo eh. Sabi po nila, tungkulin ng isang mayor ang tumulong sa mga nangangailangan, di ba po? Napangiti si Ismael bago tumango-tango. Tama ka, tungkulin ko ngayon. Aba matalino kang bata ah. Ano muna ang pangalan mo? Colette po. Colette? Pag-uulit na tanong ni Ismael. Tumango ang bata. Napatawa si Ismael. What a cute name. Gusto mo bang sumama muna sa akin hanggang matapos ang parada? Pangako pagkatapos nito, tutulungan ko kayo ng nanay mo. Nagningning ang mata ni Colette sa tuwa. Talaga po? Oo naman. Tumutupad ako sa binibitawan kong pangako. Kaya kung sinabi kong tutulungan ko kayo ng nanay mo, tutulungan ko kayo. Yay! Nagtatatalon sa tuwa si Colette bago siya kinarga ni Ismael. Isinakay siya nito sa kotse bago nagsimulang umandar ulit ito. Parehas silang kumakaway sa mga nadaraanan nilang tao na mas lumakas ang ihiyawan dahil sa ginawang pagpapakita ni Ismael ng kabaitan sa kanila. Lumipas ang ilang minuto, narating na nga rin nila sa wakas ang plaza kung saan
Hihinto ang parada. Pagkatapos mag-speech ni Ismael, ay kaagad din siyang nagpaalam upang puntahan si Colette na ipinabantay niya sa assistant niya. Nang makita si Colette na bibong-bibo na nakikipag-usap sa ilan pang mga tauhan niya, ay hindi maiwasang matuwa ni Ismael. "Mayor!" Tawag ni Colette kay Ismael bago nanakbo sa direksyon nito. Kinarga ulit siya ni Ismael bago sila pinagbuksan ng pintuan ng kotse ng isa sa mga tauhan niya. "Kamusta, Colette? Pasensya ka na kung natagalan ako, ha?" Ani nga ni Ismael habang nasa hita niya si Colette. Ngayon niya lang napansin ang kasuotan ng bata. Isang kukupasing t-shirt at shorts na may butas pa nga ang laylayan. Tila natusok ang puso ni Ismael doon. Sumasakit ang puso niya dahil alam niyang hindi maganda ang buhay ni Colette at ang nanay nito. "Ayos lang, Mayor. Uuwi na po ba tayo?" "Naghihintay po yung nanay ko eh. Wala pa rin po siyang gamot." Nakangusong ani ni Colette. "Oo, Colette, uuwi na tayo sa inyo. Ituro mo kung saan ang daanan, ha?" Masunuri namang tumango si Colette. Kanina, nabilinan na nga niya ang isa sa mga tauhan niyang bumili ng mga kakailanganin ni Colette at ng tatay nito. Nagpabili si Ismael ng gamot, groceries, mga damit at kaunting pera na may itatabi ng nanay niya. Hindi talaga alam ni Ismael pero sobrang lapit ng loob niya kay Colette. Gusto niyang matulungan ang bata at ang mahal nitong ina. Makailang minuto lamang ay narating na nga nila ang isang lumang bahay na may kinakalawang na gate. May mangilan-ngilan na taong dumungaw sa kani-kanilang mga bahay nang bumaba si Ismael habang hawak ang munting kamay ni Colette. Isang ngiti lang ang iginawad ni Ismael bago napatingin ulit kay Colette na manghang nakangiti sa mga dalang gamit ng mga tauhan niya na para sa kanila ng kanyang ina. "Para po sa amin ng nanay yan?" tanong ni Colette. "Yes, Colette. Para sa inyo yan ng nanay mo," sagot ni Ismael. "Salamat po talaga ng maraming Mayor." Napalundag si Colette at niyakap si Ismael. Tila may isang mainit na bagay naman ang yumakap sa puso ni Ismael sa ginawa ng bata. Mahigpit niya itong niyakap pabalik bago hinalikan ang gilid ng ulo nito. "Anak?" Kagad bumitaw si Colette mula sa pagkakayakap ni Ismael nang marinig ang malamyos na boses ng isang babae. Nanakbo si Colette sa isang lumang pintuan at binuksan yon. Dinig na dinig ni Ismael ang boses sa loob na nag-uusap. "Nanay, nandito na po ako. Huwag ka na pong mag-alala, Nay. May mahanap na po akong tutulong sa atin. At saka, may dala na po akong gamot, Nanay. Gagaling ka na rin kaagad." "Nako, kanino ka kumuha ng tulong? Mukhang nakakahiya naman." "Hindi po, Nanay. Di ba sabi mo sa akin dati, walang masama sa paghingi ng tulong sa ibang tao? At saka sabi ni Mayor, okay lang naman daw eh." Napakunot noo si Ria. "Mayor?" Tila naging yelo ang paa ni Ismael sa pagkakarinig ng pamilyar na boses. Hindi siya pwedeng magkamali. Malatman ang tinig ng babae pero nakikilala siya ng kanyang puso. Alam na alam nito ang tinig na yon kaya naman hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Dali-dali niyang tinungo ang silid na pinasukan ni Colette kahit pa nawiwirdohan na ang ilang tauhan. Nang pumasok na nga para sa mag-ina, ipinasok ang mga bagay na ibibigay nila at doon halos tumalon ang puso ni Ismael sa nakita ang babaeng kay tagal na niyang gustong makita, ang babaeng palagi niyang hinahanap-hanap, nakahiga sa matigas na papag na sinapinan ng tila kumot lang. Balot na balot ito ng isa pang kumot pero kilalang kilala ni Ismael ito. "Ria?" Naibulong na lamang ni Ismael ang pangalan nito. Akala niya hindi na nga niya ito makikita pa, pero hindi niya inakalang nasa malapit lamang ito. Unti-unting napatingin si Ria kay Ismael. Bumukas kaagad ang pagkagulat sa mga mata nito bago bumangon sa kama. Maging si Ria ay hindi makapaniwalang narito nga ngayon si Ismael sa harapan niya. Sa mismong bahay niya
at kasama pang kanyang anak. Nanlamig bigla si Rhea at kaagad na patingin sa curious na mata ni Colette. Hinawakan niya ito kaagad sa kamay. Ano ginagawa mo rito? Malat na tinig na tanong ni Rhea. I should be the one who's asking you that. I thought you're already in abroad. Yun ang sabi mo sa akin dati bago tayo nagkahiwalay. Tila nahihirapan ang tinig na sabi ni Ismael bago dumapo ang mata nito muli kay Colette. And Colette is your son. Napalunok si Rhea at tila nahigit ang hininga sa naging tanong ni Mayor. Kinakabahan siya sa kaisipang baka may napansin ito kay Colette at kapag nangyari yun, baka malayo lamang ang anak niya. Oo, anak ko si Colette. Diretsahang sagot ni Rhea bago pa simpleng yumakap kay Colette. Kumurap-kurap si Ismael. Where is his father? Tanong muli ni Ismael. Napakagat ng iba pang labi si Rhea. Tila gustong magpakawala ng isang buntong hininga. Nakumpirma na nga niya ang katanungan sa isip niya. Hindi naghihinala si Ismael sa anak niya. Na-traffic po yung tatay ko nung bumili siya ng suka. Sabat bigla ni Colette at tila gusto na nga lamang takpan ni Rhea ang muka dahil sa naging sagot nito. May bakla noong naging kaibigan si Rhea sa dati nilang inuupahan. Nasabi ni Rhea ang sitwasyon niya na wala ngang ama si Colette at nahihirapan siyang magrason noon kung ano ang sasabihin sa anak kapag nagtanong ito. Kaya ito ang sumagot at sinabing na traffic nga ang tatay nito nang bumili ng suka. Hindi naman inaakala ni Rhea na maaalala pa ni Colette yun. Masyado pa siyang bata noon. Bakas na ngayon ang gulat sa mukha ni Ismael sa sagot ni Colette. Kaagad tumikim si Rhea at binalingan ng anak. Anak, hindi bang sabi ko sa'yo? Hindi magandang sumasabat ang bata sa usapang nakakatanda. Sorry po, nanay. Sige po, lalabas na po muna ako. Tinakpan ni Colette ang bibig matapos suminghap. Umaktong tila iziniper ang bibig. Matapos nun ay nanakbo na nga ito papalabas ng silid. Nang maiwan na nga lamang silang dalawa, ay tila hindi bigla makahinga si Rhea. Napaubo tuloy siya at sumagi bigla sa isipan niyang may sakit pala siya. Are you okay? Colette told me na may sakit daw ang nanay niya. Hindi ko naman inaasahan na ikaw palang tinutukoy niya. Ano ni Ismael bago nagala lang naupo sa gilid ng matigas na papag kung saan pumuesto si Colette kanina. Ayos lang ako. Nanghihina nga nasabi ni Rhea kahit hindi naman talaga. Masakit pa rin ang ulo niya hanggang ngayon at nanghihina pa rin ang katawan niya. You should take a rest. Ang sumunod na ginawa ni Ismael ay kinagulat ni Rhea. Humawak ito sa likod ng ulo at inalalayang humiga ng maayos sa kama. Maging ang kumot nitong nalislis ng konti ay inayos din ng lalaki. Napapikit ng mariin si Rhea dahil sa ginawa ni Ismael. Naamoy niyang pamilyar na pabango nito na siyang tila humele sa kanyang diwa. Ilang saglit lamang ay nakatulog na nga siya ng tuluyan. Samantala, hindi naman maiwasang mapatitig ni Ismael kay Rhea nang lumalim na ang paghinga nito. She's still a beauty. Hindi siya magsasawang pakatitigan nito, pero kapansin-pansin ang pamamayat nito at ang pamumutla marahil dahil nga sa may sakit ito. Napaisip tuloy si Ismael kung ano pa talaga ang nangyari sa mga nagdaang taon matapos nilang maghiwalay. Maayos ang naging hiwalayan nila ni Rhea. Walang grudge sa isa't isa at ipinangako rin nila na magiging successful sila sa pagtupad ng mga pangarap. Gusto na noon pa ni Rhea ang mag-Japan at si Ismael naman gusto nga niya noon pang maging public servant. Naputol lamang ang pagtitig ni Ismael kay Rhea nang makarinig ng katok sa pintuan. Dumungaw ang ulo ng isa sa mga tauhan niyang si Bogart. Mayor, hindi pa po ba kayo aalis? Hindi pa po ba tayo pupunta? Kailangan niyo na po kasing bumalik sa munisipyo dahil may lunch na inihanda sa iyo ang mga tao doon. Ani nga ni Bogart. Pakitawagan ng tao sa munisipyo. Na hindi ako makakapunta ngayon, Bogart. Baka sa dinner na lang. Sagot naman niya rito. Sige, Mayor.
Tumango si Bogart bago dali-daling lumabas. Gustuhin mang dumalo ni Ismael sa munisipyo, tila hinihila naman siya ni Rhea. Gusto niyang alagaan ito ng maayos at siguraduhin na bumaba man lamang ang lagnat ng babae. Nang lumabas si Ismael sa silid, ay nakita niyang tila may pinagkakaabalahan si Colette sa lamisita. May kung anong kinukulayan itong gamit ang isang pudpud na Crayola. Manikip ang dibdib niya noon. Talagang pinagtsatsagaan nito ang magkulay gamit. Ang maliit na Crayolang gamit nito. Ano yan? Tanong ni Ismael at dumungaw sa kinukulayan ni Colette. Ito po, family po. Simpleng sagot ni Colette na may munting ngiti sa labi. Gusto ko rin ng ganitong family, Mayor. May tatay. Ang kaso nga lang, ang haba ng traffic na pinuntahan niya eh. Dagdag pa nga ni Colette. Hindi alam ni Ismael kung ano ang isasagot sa bata. It's obvious that he's yearning for a dad. Yumuko siya dito at ginulo ang buhok ng bata bagong initian. May sasabihin ako sa iyong sekreto, pero dapat tayo lang ang makakalam nun ha. Nag-isip kaunti si Colette at humawak pa nga sa baba. Sige po. Ano po yun? Pwede mo akong tatay, pero tayo lang munang nakakaalam ha. Kahit kay nanay mo, hindi pwedeng sabihin. This is between the two of us only. Numisipa nga siya dito. Nasasaktan siya para kay Colette dahil wala siyang nakilalang ama. At para kay Ismael, gusto niyang punan yun upang mabawasan man lang ang pagkamis ni Colette sa totoong ama. At saka, may kung ano siyang nararamdaman sa bata, kaya naman gusto niyang ituring din siyang totoong ama nito. Nagningning ang mga mata ni Colette. Talaga po? Tumango si Ismael. Hindi pa rin nabubura ang ngisi sa labi. Yes, but remember what I said. It's our secret. Kaya walang pwedeng makaalam muna, ha? Sige po, tatay. Pwede po kitang tawagin ganon, Mayor? Of course. You can call me tatay, Colette. Basta magpakabait ka lang. Lagi kay nanay mo, ha? Tumangutang ang bata. Ginulo muna ni Mayor ang buhok ni Colette bago siya dumiretso sa kusina. Hinahanap niya doon ang noodles na pwede niyang lutuin at ang gamot na ipapainom kay Rhea mamaya. Kahit maliit lang ang kusina, kompleto naman ang ilang kagamitan nito. Wala nga lang silang ref at ilang desaksak na pangluto kagaya ng oven. May kalan naman kaya nagluto na nga doon si Ismael ng noodles para may mahigop si Rhea mamaya. Ilang minuto lang ay naluto na nga ito. Kaagad niyang inilipat ang noodles sa isang mangkok at kumuha ng isang baso ng tubig at gamot. Ilang segundo lamang ang lumipas ay bumalik na nga siya sa silid. Inilapag niya muna ang noodles sa side table bago tinignan si Rhea. Nagsasalita na ito ng tulog at may namumuong pawis sa noon nito. Kaagad kumuha ng malinis na towel si Ismael sa isang cabinet sa gilid at yun ang ipinunas niya sa mukha nito. At habang ginagawa yon, tila may ibinubulong si Rhea. Ismael, wag mo akong iwan. Tila na-estatwa si Ismael. Hindi siya pwedeng magkamali. Pangalan niya ang binanggit nito habang tulog. Hindi niya maiwasang mapangiti doon pero nabura rin yon nang makitang tila nahihirapan ito at may kinikimkim. Dumukwang si Ismael at pinataka ng isang mababaw na halik ang noo ng babae. I hope you're okay. In those years that we've been apart, I miss you, Rhea. Naibulong na nga lamang niya sa walang malay na si Rhea. Inasikaso nga ni Ismael ang buong araw ni Rhea. Napaliguan na nga rin niya si Colette at lumabas sandali upang maglaro sa labas. Pinabantayan na lamang niya sa tauhan sa labas habang binabantayan si Rhea. Inaabangan kung bababa ang lagnat nito. Nag-lunch na nga rin siya at nagpa-deliver na para hindi na nga niya kailangang umalis. Nang pumatak ang 5:00 ng hapon, bumaba na nga ng tuluyan ang lagnat ni Rhea. Naalimpungatan ito
at unti-unting nagmulat ng mga mata at kaagad na nabungaran si Ismael na ngayon ay nakatulog na at nakayupyok ang ulo sa mesa. Ismael? Tawag nga ni Ria dito. Akala ni Ria ay nananaginip lamang siya na nandito nga si Ismael sa bahay nila ng anak niya, pero totoo nga. Totoong totoo na nandito siya. Hindi siya makapaniwala. Bigla at nanubig pa ang sulok ng kanyang mga mata. Nagmulat ng mga mata si Ismael bago sumulyap kay Ria. Napaayos siya bigla ng upo. Ria, are you finally okay now? Kaagad dinampian ni Ismael ang noo nito nang palad niya at napabuntong hininga. Thank you God. You're finally okay. Inalagaan mo ko buong maghapon? Hindi maiwasang itanong ni Ria. Yes, I was worried about you. Hindi ko magawang umalis kasi mag-isa ka rin naman. Tsaka si Colette, hindi ka na sana nag-abala pa. Kapag nagkakasakit naman ako, kaunting pahinga lang, okay na ako. Nakaabala pa tuloy ako, alam ko marami kang gagawin. Ani nga ni Ria bago nag-iwas ang tingin. Inabala na nga lamang niya ang sariling bumangon at mag-ayos ng higaan. Hindi ka naging abala kailanman sa akin, Ria. Paano hindi? Isa kang mayor, panigurado na busy ka, at maraming gawain sa munisipyo. Unless na lang kung pinapabayaan mo ang trabaho mo. Anya, sa mataray na tono. Imbes na ma-offend, napang-isipan nga si Ismael. Hindi ko pinapabayaan ang trabaho ko bilang Mayor Ria. Sa ngayon wala pa namang gawain dahil pista naman. I just dropped by here. Bumuntong hininga si Ria. Kahit na, tsaka paano ko ba pumunta dito? Your son asked me to help his mom. At hindi ko naman inakalang ikaw pala ang nanay niya. I'm a mayor, and I'm glad to help those who are in need. Hindi ka naiiba doon. Hindi maiwasang mapangiti ng mapait ni Ria. Of course, she helped her and her son because he's a public servant. Nothing more. Pilit niya tuloy isinuwalang bahala ang umuukil-kil. Sa isip niya ang ginagawa niya ito dahil ito talaga ang gusto niya. Nananaginip na naman siya ng gising. Nasaan ang anak ko? Tanong na nga lamang ni Ria. Hindi pa nakakaligo yon, papaliguan ko lang. No need. Nagawa ko na kanina. Ano? I said no need. Nagawa ko na nga. Sabi pa muli ni Ismael. Napakagat na nga lamang ng ibabang labi si Ria. Masyado na talaga siyang nakakaabala sa lalaki. Maraming salamat. Pwede ka nang umalis. Anya kay Ismael. Ayaw naman niyang maging bastos pero hindi na kasi tama na nandito pa nga sa pamamahay niya ang lalaki. Hindi magandang tignan. Paano na lang kung machismis ito bigla ay dinadumisan pa ang pangalan niya bilang mayor. Hindi makakaya ni Ria yun. Just like that? What if I still want to stay? Balik tanong ni Ismael. Hindi na pwede. Tumaas ang kilay ni Ismael. At bakit naman hindi pwede? Kasi sabi ko, at saka wag ng madaming tanong, Mayor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ismael. Fine, but expect me to come back here again. Hindi na lang pinansin pa ni Ria ang huling sinabi ni Ismael. Pinanood niya ang papalayong likod nito hanggang sa makalabas sa maliit nilang bahay. May mangilan-ngilan pang kuryosong kapitbahay ang dumudungaw sa kani-kanilang mga bahay nang makita ang mayor ng bayan na lumabas ng munting bahay ni Ria at ni Colette. Hindi na pinagtuunan pa ni Ria ang halata namang nakikichismis na kapitbahay niya at kaagad hinanap ang anak niya. Busy itong nakikipaglaro kay Natoy ng Jolens. Kaagad itong tinawag, Anak! Nanay! Nanakbo kaagad si Colette sa direksyon ni Ria. Maayos na po ba ang pakiramdam niyo, nanay? Oo anak, teka, bago yung damit mo ah. Bigay ba yan ni Natoy? Pansin niya sa damit nito. Kagad umiling si Colette. Hindi po nanay, bigay po ni Tata, Mayor po. Kumunot ang noo ni Ria sa narinig. Talagang binilhan pa niya ang anak niya ng bagong damit. Nawala lamang ang atensyon ni Ria sa suot nitong damit nang hinila nga siya nito papasok sa loob ng bahay nila. Alam mo nanay, ang bait-bait po ni Mayor. Marami po siyang binili para sa atin.
Pagkukwento nga ng anak niya. Sakaling nakita ni Ria na may mga bagong grocery stocks na nakasalansan sa gilid ng lababo niya. Tila maayos din ang lahat ng nasa loob ng bahay nila, mga anak. Halos kuminang ang lababo dahil sa linis nito. Napatampal na nga lamang ng noo si Ria, ang mayor ng bayan. Naglinis lang naman ang bahay niya. Bago pa siya ma-stress sa mga nakikita sa bahay niya, ay nagpaalam muna siya sa anak na magpapalit lang siya ng damit bago magluto. Kinabukasan ay bumalik na nga sa pagtanggap ng labada si Ria para may pangtustos sa anak. Rumarakit din siya bilang waitress sa isang pansitan pagsapit ng hapon. Dumaan ang isang linggo na ganoon ang routine ni Ria kasamang anak. Wala namang bago doon. Pero ewan ba niya, tila aburido siya dahil may naaalala siyang boses sa isip niya. Kahit ipagkailan niya, sumusulpot naman sa isip niya ang sinabi ni Ismael na babalikan siya nito pero wala naman. Hoy, anong binubulong-bulong mo riyan, Aber? Halos mapatalon si Ria nang marinig ang pamilyar na boses ni Doris. Kasamahan niya na isa ring waitress sa pansitan. Mas matanda ng ilang taon si Doris sa kanya pero siya ang pinaka-kasundo ni Ria sa trabaho. Huwag ka man nagugulat, Doris. Ngumisi si Doris. Para ka kasing ewan dyan na nagpupunas ng lamesa. Kanina pa malinis yan eh. Kagad namang napatingin doon sa lamesa si Ria. Totoo ang sinabi ni Doris. Kanina pa malinis yon pero dahil sa tumatakbo sa isip niya, hindi na nga niya napansin pa. Gusto ko lang na malinis. Baka mapagalitan pa tayo. Pagrarason na nga lamang niya. Asus! Iniisip mo lang ata si Yorme. Akala mo ba, hindi ko nasagap ang chismis na nagpunta siya sa bahay mo? Ay, tinusok pa nga ni Doris ang tagiliran ni Ria. Parang nag-init bigla ang mga pisngi ni Ria sa pang-aasar ni Doris. Hoy, tumigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo dyan, ma-issue pa eh. Asus, ano naman? Single naman si Yorme ah. Pati ikaw, single. Nakalimutan mo na bang may anak na ako? Maling nadidikit ang pangalan ni Mayor sa kagaya ko na single mom. May pait na sabi nga ni Ria. Walang mali dun oh. Ano ka ba? May mga tao lang talagang sarado ang isip sa mga ganyang bagay. Walang masama sa pagiging isang single mom. At saka hindi mo naman kasalanan, di ba? Napaisip na nga lamang ng bahagya si Ria. Hindi na lang sumagot ito. Kahit totoo pa ang sinabi niya, hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng pait kahit hindi naman dapat. Ayaw niyang siya ang magiging kasiraan ng lalaki. Ayaw niyang mapunta sa walang mga naging sakripisyo niya noon. Iinuglit na nga lamang niya ang nasa isipan hanggang sa makauwi na nga siya. Bahagyang nagulat pa nga si Ria nang makitang may pamilyar na itim na kotse sa labas ng bahay nila. Hindi na nga siya nagtagal pa sa labas at kagad pumasok. Dinig na dinig niya ang matitinis na halakhak ni Colette mula sa loob ng bahay nila at isa pang boses na pamilyar din sa kanya. Nang makapasok na nga ng tuluyan, nakita nga ni Ria si Colette na nakasakay sa likuran ni Ismael na umaaktong kabayo. Tuwang-tuwa si Colette at nakahawak pa sa buhok ni Ismael na ngayon ay gulo-gulo na. Tila nahindik naman si Ria sa nakikita. Colette anak, bumaba ka nga rin sa likod ni Mayor. Salubong kagad ni Ria sa anak at inalalayan nitong bumaba sa likod ni Ismael. Nanay! Kagad umayos ng tayo si Ismael nang makita nga si Ria. Isang gwapong ngiti ang iginawad ni Ismael kay Ria at sinuklay ang buhok gamit ang mahaba nitong daliri. Nakasuot pa nga ito ng long sleeve polo na nakarolyo ang manggas hanggang sa siko. Halatang halata na galing pa nga ito sa trabaho. Anak naman, wag mo nang uulitin yun ha? Pangaral ni Ria muli sa anak. No, it's fine. Masayang kalaro si Colette, Ria. Si Ismael pa nga ang sumagot. Bumuntong hininga si Ria bago kinapa ang likod ng anak. Basa ka na ng pawis, nak. Palit ka muna ng damit sa kwarto. Okay po, nanay. Sagot naman ni Colette na may kasamang pagtango bago ito pumuntang kwarto. Nang maiwan na nga si Ria at Ismael, ay kapansin-pansin ang pangingilab nila
sa isa't isa. Si Ria ay nag-iwas pa ng tingin, kaya dumapatuloy ang tingin niya sa ilang bagong biling grocery na nakalatag na naman sa mesa sa kusina. Tanaw lang kasi sa sala ang kusina nila kaya naman kita kagad ito. Ikaw ang bumili ng mga yun? Tanong ni Ria kahit obvious naman ang sagot. Yes, ako ang bumili. Bakit? Takang tanong ni Ria. Anong bakit? Gusto ko lang malaman kung bakit ginagawa mo to. Wala naman na akong sakit Hindi mo na kailangan gawin to. Saad pa nga ni Ria. Napakamot si Ismael sa likod ng ulo. Because I'd like to help. Tila hindi siguradong sagot ni Ismael dito. Bakit may kasamang bulaklak? Tsaka chocolate? Taas kilay nga, natanong ni Ria dito. Humalukip-kip pa nga siya habang diretsong tinignan si Ismael sa mga mata nito. Hindi naman manhid si Ria para hindi malaman kung para saan ang mga yon. Gusto niya lang malaman ng manggaling mismo sa bibig nito. Ria, tumikim si Ismael at napalunok. Bakas na bakas ang pamumula bigla ng tenga. I don't want to make this complicated. I'd like to be transparent sa aking feelings para sa'yo. Feelings? Nakakunot noong tanong ni Ria. Yes, Ria. Dediretsuhin na kita. I still have feelings for you. Hindi na walang nararamdaman ko para sa'yo simula nung umalis ka. Suminghap si Ria. Tila nanunubig ang gilid ng mga mata. Kaagad siyang umiling at nag-iwas ang tingin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mayor. No! Sure na sure ako. Alam na alam mo, Ria, na kapag may gusto ako, pinaghihirapan ko. I still love you. So I'm going to pursue you until you become mine again. Desididong sagot muli ni Ismael. May anak na ako, sagot ni Ria. Nagbabaka sakaling maging sapat na dahilan yun upang itigil ni Ismael ang kagustuhan nito. And you think that's enough reason for me to stop what I feel for you? Tumaas ang kaliwang kilay niya na tila ba isang kahibangan ang sinabing rason ni Ria. Umiling si Ria. Hindi. Umuwi ka na lang, Ismael. Huwag ka nang babalik dito. Sa tingin mo susundin ko pa yung sinasabi mo, Ria? I already lost my chance with you before. I don't want to lose it again for the second time. Tandaan mo, Ria, sa akin pa rin ang bagsak mo. Hindi kita susukuan. Yun ang huling sinabi ni Ismael bago nagtungo kay Colette at nagpaalam na aalis na nga ito. Kahit ayaw pa nga ni Colette noong una ay wala na nga siyang nagawa nang umalis na nga ng tuluyan si Ismael. Ang huling naging usapan nila ang siyang gumulo sa isipan ni Ria sa mga sumunod na araw. Hindi na nga niya alam kung paano pa nagagawa niyang magpatuloy sa trabaho at pagkayod gayong marami siyang iniisip. Sa kabila ng sinabi ni Ismael na hindi raw siya nito susukuan, hindi maiwasang mapangiwi bigla ni Ria. Kung seryoso ito sa mga huli nitong sinabi, bakit hindi na siya bumisita pa sa kanila sa mga sumunod na araw? Napangiti ng mapait si Ria. Sa naisip, umiling-iling bago nagpatuloy na lang sa labada. Nang nasa tapat na nga siya ng bahay nila, ay napakunot si Ria nang noon nang makita ang anak nila na tila may kinukumpuni habang nakaupo sa magaspang na semento. Anong ginagawa mo riyan, anak? Kuryosong tanong ni Ria kay Colette nang malapitan na nga niya ito. Nagliwanag naman ang mukha ni Colette bago pansamantalang tumayo at tumingkayad upang bigyan ng isang matamis na halik sa pisngi si Ria. Bago siya muling naupo at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sinusubukan ko pong ayusin tong cellphone, nanay, para may pagnunuodan na ako ng Spider-Man movie na paborito ko. Sagot nga ni Colette. Ha? Alam mo ba kung paano ayusin yan, anak? Tsaka, saan mo ba nakuha yan? Takang tanong na pabalik ni Ria. Baka kung sinong may-ari niyan, ha? Ibalik mo na lang kaya. Kay Totoy po, nanay. Binigay naman po niya sa akin kasi may package po silang kadarating lang. Binilahan siya ng tablet ng mama niya sa Qatar, nanay. Nakita ko, ang ganda. Namamanghang sagot ni Colette. Sabi ni Totoy, sira naman na daw po yung luma niyang cellphone. Pero baka kapag maayos ko, pwede ko pa pong magamit. Si Totoy ang madalas na kalaro ni Colette. May kaya ang pamilya nito at nasa abroad ang ina. Ang ama naman nito ay nagtatrabaho sa isang bangko. Habang nakikita ni Ria ang kislap sa mga mata ng anak, hindi niya maiwasang malungkot.
Gustuhin man niyang ibigay ang lahat ng gusto nito, hindi niya magawa dahil labandera at waitress lang naman siya. Kulang-kulang din ang sinasahod niya sa trabaho at may mahaba pa nga silang listahan ng utang sa tindahan. Sorry nak ha, wala sa sariling sambit ni Ria kay Colette. Para sa naman nay? Balik tanong naman ni Colette na may kunot sa noo. Kasi hindi ko magawang ibigay lahat ng gusto mo. Wala ito lang ang nanay, labandera at waitress. Pero hayaan mo kapag nakapag-ipon-ipon na ako, bibili tayo ng mga gusto mong bagay at pagkain. Konting tiis lang anak. Ayos lang sa akin nanay. Ang gusto ko lang naman makasama kita palagi. Happy na po si Kulit sa ganun. I love you nanay ko. Yumapos ang munti nitong kamay paikot sa leeg ni Ria. Parang maluluha si Ria sa init ng yakap ng anak. Napapikit siya at sinuklian iyon. Hinalikan pa nga niya ang kilid ng ulo nito na may munting ngiti sa labi. Marami mang nagsasabi na ang malas ni Ria sa naging kapalaran niya. Sa tingin naman niya ay swerteng-swerte siya sa anak. Kahit mag-isa niya itong pinalaki, parang isang malaking fulfillment na marinig niya sa anak mismo na masaya siya. Naputol lamang ang yakapan nila nang nakarinig sila ng isang tikhim sa likuran. Kaagad kumalas sa yakap si Kulit at nanakbo na nga lamang sa bagong dating. Mayor! Nang narating ni Kulit ang direksyon ni Ismael, ay kaagad nagpakarga ito at sa hindi malamang dahilan, tila napawi bigla lahat ng pagod ni Ismael sa trabaho. Marami siyang ginawa sa mga nagdaang araw dahil may bagong programa ang DSWD na kailangan ng kanyang atensyon. Pero dahil sa isang yakap lang ni Colette, parang nawala bigla lahat ng mga alalahanin at pagod niya. How are you, little champ? Nagpakabait ka ba kay nanay habang wala ko? Tanong ni Ismael bago ito pinakawalan mula sa isang mahigpit na yakap. Siyempre naman po, Mayor! Lagi naman po akong mabait kay nanay kahit tanong mo pa po siya. Talaga lang ha? And because of that, may reward ka sa akin. Hintay ka lang dito. Sabi nga ni Ismael bago sandaling nagbalik sa sasakyan niya. Wala ang mga tauhan niya ngayon. Binabantayan pa rin naman siya pero nasa malayong distansya at nakikiblend sa ibang tao para hindi mahalata. Sinabihan ni Ismael ang mga ito upang hindi kaanong may intimidate ang mga kapitbahay ni Ria sa mga ito kapag dumadalaw siya. Nung narating ang sasakyan ay kinuha na nga niyang isang paper bag doon na naglalaman ng isang mamahaling iPad na siya mismo ang bumili. Pinalagyan na rin niya ng case na Spider-Man para kay Colette dahil paborito niya ang ganon. Bumalik siya sa loob ng bahay ni Ria. Habang may ngisi sa labi, itinago niya sa likuran niya ang paper bag. Kumunot pa nga ang noon niya nang makitang tila may pinagkabisihan bigla si Colette. What's that? Tanong ni Ismael kay Colette. Cellphone po. Niaayos ko para may gamitin na rin ako pagnuudan po. Sagot nga ni Colette. Ginulo ni Ismael ang buhok ng bata. You don't need to fix that anymore, Colette. Ha? Bakit po? Bakas ang pagtataka sa mukha ni Colette. Inilabas niya mula sa likuran ng paper bag at ipinakita yan kay Colette. Since naging good boy ka, ito ang binibigay ko sa iyong reward. Nanlaki ang mata ni Colette. Talaga po? Tuwang-tuwa na bulalas ni Colette at nagtatatalon. Hala, iPad! Dagdag pa nga nito nang tuluyan na nga niyang nabuksan ang laman ng paper bag. Nagagalak si Ismael sa nakikitang reaksyon ni Colette. Taliwas sa naging reaksyon ni Ria na kanina pa nakamasid sa kanilang dalawa. Tiim na tiim ang bibig ni Ria na tila pinipigilan ng sariling magsalita na maaaring ikakaputol ng kasiyahan ng anak. Thank you, Mayor! Thank you po talaga! Nagagalak na sabi pa nga ni Colette at muling niyakap si Ismael. Tila gustong mag-init ng sulok ng mga mata ni Ria kay sarap pagmasdan ng dalawang nagyayakapan sa harapan niya. Pero hindi pwede. Mali ito. Mali ang nakikita niya ngayon kahit pa tila hinahaplos ng mainit na bagay ang puso niya. Kaya kahit pa ayaw ni Ria, napaghiwalayin ng dalawa tumikhim siya na ikinabaling ng atensyon nila sa kanya.
Nak, sa kwarto ka muna. May pag-uusapan lang kaming importante ni Mayor, ha? Tumango naman kaagad si Colette. Wala nang namutawing salita pa sa labi at nagtungo sa kwarto. Dala-dala ang iPad na bigay ni Ismael sa kanya. Ano yun? Seryoso ngunit mariing tanong ni Ria kay Ismael nang sila na lang ang naiwan sa sala. What, Ria? Binigyan ko lang siya ng reward. Ang mahal nun, Ismael. Bakit mo binigyan si Colette ng ganong kamahal na bagay? I told you it was a reward, Ria. Naging mabait ang bata kaya deserve niya yun. Paliwanag at kalmadong sabi ni Ismael. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Ismael? Ang mahal-mahal nga ng bagay na yon. But what's important to me is that Colette is happy, Ria. Hindi mo kaano-ano si Colette para pagbibigyan mo ng ganun. Walang emosyonal, nasabi ni Ria pero sa loob-loob ay tila gusto niyang bawiin yun at sabihin ng totoo. Pero hindi dapat. Hindi. Maling-mali. Dahil sa sinabi niyang yun, ay parang natigilan si Ismael. Hindi na nakabuo pa nang susunod na sasabihin dahil sa binitawang salita ni Ria. At sa hindi malamang dahilan, nasasaktan siya ng sobra doon. Hindi niya kaano-ano si Colette, pero sa isip niya parang anak na nga nito kahit maikling panahon pa lamang niya itong nakilala. Masakit para kay Ismael isipin na hindi siyang ama ni Colette. Tahimik niyang ipinagdarasal na sana, siya na nga lang ang ama nito. Swerte ang ama ni Colette pero isa itong malaking gago dahil nagawa niyang iwan ang mag-ina nito. Walang alam si Ismael sa ama ni Colette pero kinamumuhian niya ito dahil nagawa niyang pabayaan ang mag-ina niya. Huwag mo nang gawin to, Ismael. Dagdag muli ni Ria nang hindi pa rin nagsalita si Ismael. Walang imik lamang si Ismael bago naupo sa upuan. Maya-maya lamang ay lumabas na nga ulit si Colette, hawak pa rin ang iPad. Lumapit ito kay Ismael at may kung anong ipinaturo doon. Ilang minuto lamang ay komportable na nga si Colette na nakakandong kay Ismael habang nanunood sila ng iPad. Gustuhin bang palayuin ni Ria si Colette? Pinigilan na lang niya ang sarili. Ngayon niya lang nakita ng ganun kasaya si Colette at wala siyang lakas na putulin yun. Kaya naman tahimik lang siyang nagtatrabaho sa kusina habang dinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Makalipas ang ilang minuto, oras na ng hapunan. Hindi pa rin umuwi si Ismael at ayaw namang maging bastos ulit ni Ria. Kaya imbes na pauwi nito, ay inaya na nga lamang niya itong maghapunan. Kung gusto mo, dito ka na kumain. Hindi nga lang kasing sarap ng mga pagkain yung mayayaman ng ulam. Ano nga ni Ria kay Ismael? It's fine. Alam mo namang hindi ako mapili sa pagkain. Kilala mo ko. Kahit ano kinakain ko. Sagot ni Ismael na titig kay Ria. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Ria. At sa hindi malamang dahilan, nag-init ng husto ang magkabilang pisngi ni Ria nang may maalala sa kanilang nakaraan. Isinawalang bahala niya yun at binalingan na nga lamang si Colette na busy pa rin sa iPad. Tama na muna yan, anak. Kakain muna tayo. Masunuri namang tumango si Colette at pinatay ang iPad. Nagtungo ito sa upuan. Kaharap ang maliit at bilugan nilang mesa. Wow, toyo! Bulalas ni Colette. Napangiti na nga lamang si Ria. Paborito kasi ni Colette na ulamin ng toyo at kanin na may mantika. Hindi rin naman kasi siya mapili sa pagkain. Pero syempre minsan lang pinagbibigyan ni Ria dahil hindi rin naman healthy yun. Sinisituit niya na nabibigyan pa rin niya ng masustansyang pagkain ang bata. Hindi niya kailangang alalahanin ang magugustuhan nito. Ngiti-ngiti naman si Ismael sa reaksyon ni Colette bago naupo na rin sa isang bakanteng silya. Sigurado kang okay lang yan sa iyong ulamin? Paniniguradong tanong muli ni Ria kay Ismael. Of course. I'm actually familiar with this. Nag-ulam kami ng ganito nung may seminar kami sa Laguna. And I liked it. Walang arteng sabi pa nga ni Ismael bago ilislis ang long sleeves. At nirolyo yun pataas hanggang siko. Ilang minuto lamang ay nagsimula na nga silang kumain. At kahit hindi naman kasarapan ng ulam, ay hindi maiwasang matuwa ni Ria. Parang ang sarap-sarap bigla ng toyo at pang world class ang lasa nito. Pinipigilan niya ang mapangiti lalo na nang makitang nagkamay pa talaga si Ismael, kagaya nilang dalawa ni Colette.
It was one of the most satisfying meal that Ismael had eaten all his life. Hindi niya maiwasang isipin bigla na para ba silang isang normal na pamilya. Si Ismael bilang ama, si Ria ang ina, at syempre si Colette ang kanilang anak. Ang gandang tanawin pero alam ni Ismael na hindi gusto ni Ria ang ganoon. At kahit ipilit ni Ismael parang may malaking bikig ang pumipigil kay Ria. Pero hindi ibig sabihin na natitigil na siya. Anak, huwag matulog agad ha, mag-half-bath muna. Paalala bigla ni Ria sa anak na siyang ikinabalik ni Ismael sa realidad. Tinulungan ni Ismael si Ria sa pagkuha ng pinggan nila at dinala sa lababo pero pinigilan lamang siya nito. Ako na dito, bisita ka pa rin kaya hindi ka dapat tumutulong sa hugasin, sabi ni Ria. But I want to help you. Baka magkasakit ka na naman. Musuyang sabi ni Ismael. Tinapunan siya ng isang seryosong tingin ni Ria na siyang ikinaigtad ng kaunti ni Ismael. Pero sa halip na matakot sa paraan ng titig ni Ria sa kanya, natuwa pa siya bigla at napangisi. Parang ibinalik siya bigla ng panahon sa oras ng sila pa. Na kapag may pinag-aawayan sila, natitinag si Ismael kaagad sa tingin nito. So damn pretty. Bulalas pa nga bigla ni Ismael. Hindi na napigilan pa ang sarili. Paano ba naman kasi? Sobrang ganda pa rin talaga ni Ria kahit na parang galit na nga ito ngayon. Walang kupas magmula pa noon. Kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Pakitignan mo nga lang si Colette. Siguraduhin mo magtututbrush siya bago matulog. Utos bigla nito kay Ismael na para bang asawa niya ito. Pero kahit na tumalikod na ang babae, ay hindi nakatakas sa paningin ni Ismael ang pamumula nito. He still had that effect on her just like before. That means, may pag-asa pa rin siya dito. Kahit tila laging iritado ito sa presensya niya, halata namang may kung ano pa rin siyang nararamdaman sa kanya. Hindi pwedeng magkamali si Ismael doon. Nakuha na nga niya noon si Ria. Hindi siya papayag na hindi niya magagawa ulit yun. Kaya naman ng mga sumunod na araw, tumalas ang pagbibisita ni Ismael kina Ria at Colette after his work. Talagang nakaschedule nang pupunta siya dito at maging ang ilang tauhan niya ay tila sanay na doon. Ganda ng tingin natin, Mayor ah. Dating destination po ba? Malokong tanong ni Bogart. Ngumisilang si Ismael. Oo, doon ulit. Dating gawi Bogart. No need to be with me all the time. You can guard me just a few meters away from the premises. Pwede kayong mamasyal. Tumango si Bogart. Masusunod, Mayor. Galingan mong manligaw para mapa-oo mo na. Napapadalas pa naman ang dalaw ni Vice Mayor Anito. Alam na. Ipinagkibit balikat na nga lamang ni Ismael yun. Aware naman siya na mainit na naididikit ang pangalan niya ngayon kay Vice Mayor Anita. Pinanghihinalaan ng mga taong baka magkapartida sila sa susunod na eleksyon. Marami ring espekulasyon. Natatakbo si Ismael sa mas mataas na posisyon kahit ang totoo naman ay wala pa sa isip niya yun. Pero ang mas malalang chismis tungkol sa kanya at kay Vice Mayor Anita ay maaaring nagde-date sila. Nakita lang silang sabay na pumasok sa isang restaurant. Ginawa na agad sila ng balita kahit pa marami naman silang umattend ng araw na yun sa meeting. Buhay politiko nga naman. Bago tuluyang nagpunta sa bahay nila Ria, dumaan muna si Ismael sa Jollibee para mag-take out ng makakain. Nakwento yun minsan ni Colette at sabi niya, hindi pa siya nakakakain ng pagkain sa sikat na fast food chain na yun. Kaya naisipan nga niya itong bilhan. Nang makarating sa bahay nila ay kaagad siyang sinalubong ni Colette ng isang mainit na yakap. Welcome back, tatay! Mahinang bulong ni Colette nang kinarga niya ito at humalik na nga sa kanyang pisngi. Kumislap ang mga mata ni Ismael dahil tuon. Tila maiiyak siya. Sa tuwing tinatawag siya ni Colette ng tatay, parang gusto niyang magtatatalon sa tuwa. Daig pang nanalo sa loto kahit pa sikreto lang naman yon. I have a surprise for you, Colette. Anya, nang makabawi siya. Surprise? Lagi kang may surprise sa akin, Mayor ah. Di nga ako nagugulat eh. Ginulo ni Ismael ang buhok nito. Deserve mo naman lahat kasi inaalagaan mo ang nanay mo at hindi ka nagpapasaway.
At saka tumupad ka naman sa usapan natin, di ba? Oo naman po. Sa tuwing may nagpapasaring naman ligaw kay nanay, tinataboy ko po. Ayaw ko sa kanila eh. Tumawa naman si Ismael dahil doon. Oo, may usapan silang ganun. Nung isang araw pa, dahil hindi naman may pagkakailang maganda si Ria. May mangilan-ngilan na nagtatangkang umakyat ng ligaw. Siyempre inaamin naman ni Ismael na sa sarili na nagsiselos siya dahil doon. Pero wala siyang karapatan. Kaya nag-team up sila ni Colette. Good boy ka talaga, anak. Nangingiti pa nga na sabi ni Ismael. Anak, sana nga totoo na nga lang na anak niya si Colette. Paulit-ulit niyang ipinapanalangin yun. Siyempre naman po, kayo lang gusto kong tatay eh. Shh lang po kayo ah. Hindi po alam ni nanay yun eh. Hagik-gik nga ng bata. Hindi na napigilan pa ni Ismael ang sarili na maging emosyonal. Gumulong ang luha niya pababa ng pisngi bago muling niyakap nang mahigpit si Colette. Oh Colette, you don't know how much I wanted to be your father. Tila nanghihinang bulong niya. Makalipas ang ilang minuto pumasok na nga sila sa loob. Naabutan nila si Ria na naglilinis ng lababo. Bumalik naman si Colette sa paglalaro sa iPad nito. Kinuha ang chance sa ni Ismael para puntahan si Ria. Bahagya pa siyang nagulat nang padubog nitong ibinagsak ang baso sa lalagyan nang dumapo ang tingin niya kay Ismael. Wow, easy, baka mabasag. Natatawang ani ni Ismael bago sumandal sa lababo. Nakatanaw sa tila iritadong si Ria. Hindi yan mababasag. Malamig na sagot ng babae. How sure are you? Plastic yun eh. Tila galit na sabi pa nga ni Ria. Kagaya mo, plastic ka. Dagdag na pabuling nito na hindi nakatakas sa pandinig ni Ismael. Plastic ako? Paano naging plastic ako? Takang tanong niya kay Ria. Huwag mo nang tanungin. Naiinis lang ako. At mga alis na nga si Ria pero kaagad siyang nahila ni Ismael. Bumagsak siya sa mabangong dibdib ni Ismael na naging rason upang malanghap niya ang mabangong amoy nito na nakaka-addict simula pa noon. Pigil na pigil si Ria na pumikit para mas malanghap pang amoy ni Ismael at isang singhapang kumawala sa labi ni Ria. Nang hapitin pa siya lalo ni Ismael sa matigas na dibdib niya, wala siyang nagawa kundi ang iharang ang kamay niya upang hindi tuluyang magdikit ang kanilang dibdib. Pero mukhang wrong move yun dahil mas ramdam ng mga palad niya ang init ng katawan ni Ismael. Kahit pa may suot naman siyang damit. Ano ba, Ismael? Lumayo ka nga! Sinikap niyang magtunog, naiirita, kahit ang totoo hindi na nga niya makalma ang tibok ng puso niya at kung anong nagliliparan sa tiyan niya. Why are you so grumpy today? May nagawa ba ako, ha? Masuyong sabi nito. Bumaba pa nga ang paningin sa namumulang labi ni Ria. And you're accusing me of what? Being a plastic? Hindi ko matatanggap yan, Ria. At bakit hindi? Totoo naman. Sang banda ako naging plastic? Sa lahat. Pilit mong sinasabi na seryoso ka sa mga ginagawa mo sa akin. Pero ang totoo, nasa loob naman pala ang kulo mo. Kunyari ka pang manliligaw sa akin pero may iba ka naman na pala. Mas lalong kumunot ang noon ni Ismael. Wow, masyadong mabigat ang paratang mo sa akin. You're the only one I'm seeing right now, love. Wala nang iba. Sagot nga ni Ismael. Nanlisik ang mga mata ni Ria. Huwag mo akong tawagin ganyan. What, love? Tila na nga asar pa, nasabi ni Ismael at ngumisi pa ng nakakaloko. Sabing wag ako tawagin ng ganyan eh. Siguro ganyan ang itinatawag mo kay Vice Mayor Anita. Tila natigilan nga si Ismael sa narinig. Tumatango-tango ang tila. May napagtanto. I knew it. You've been acting like this because you're jealous? Bakit ba nawala sa isip ko na nagiging dragon ka nga pala bigla kapag nagsiselos? Kagad umuling si Ria. Hindi ako nagsiselos. Pagdedenay pa nga niya kahit wala naman ng silbi. Ganitong-ganito ka rin noon kapag nagsiselos ka, love. Kaya wag mo nang i-deny. I understand. Hindi na natapos pa ni Ismael ang sasabihin ng bigla na lang siyang kinurot ni Ria sa dibdib. Puro kakalokohan. Sabing, hindi nga ako nagsiselos eh. Ano pala? Tila nanghihinang tanong pa nga nito dahil dinadaing ang kurot ni Ria sa kanya sa dibdib. Damn, ang sakit mo pa rin kumurot. Sorry, ikaw kasi. Napanguso nga siya bigla. Gusto mo alisin natin yung selos na nararamdaman mo ngayon? Tanong bigla ni Ismael.
Paano? Wala sa sariling tanong ni Ria. Ngumisi si Ismael. Akala ko ba hindi ka nagsaselos? Ba't interesado ka bigla? Hinampas na naman ni Ria ang balikat nito. Kakainis ka talaga. Humalakak lang si Ismael. Tara, may pupuntahan tayo. Bumaba ang kamay ni Ismael sa kamay ni Ria at hinawakan niya ng mahigpit. Nagpatangay naman si Ria kaagad pero kaagad na patigil nang may maalala. Teka, paano nga pala si Kulit? Don't worry, I'll call Bogart to look for him. To look after him. And besides, nagkalat ang mga bodyguards ko sa paligid ng bahay ninyo. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari kay Kulit. Dahil sa sinabi niyo ni Ismael, nagpatangay na nga lamang ng tuluyan si Ria. Pumasok sila sa loob ng kotse at nagmaneho si Ismael matapos may tawagan sa cellphone nito. Panakanakang hinahawakan ni Ismael ang kamay ni Ria habang nagmamaneho siya. Dinatalan niya rin iyon sa labi nito at kahit ayaw ni Ria, talagang kinikilig siya sa lalaki. Hindi niya mapigilan ang kanyang puso. Makailang minuto lamang ay narating nila ang lugar na pamilyar kay Ria. Iyon ang lugar na madalas napuntahan nilang pareho nung sila pa. Ang burol na sobrang ganda sa gabi dahil sa pagtama ng liwanag mula sa buwan at bituin. Bakit mo ko dinala dito? Takang tanungan ni Ria nang makababa sila. May kinuha muna si Ismael sa likod ng kotse niya at nilagay sa balikat ni Ria. Quote niya pala yun. Maya-maya pa'y naglakad na nga sila at pinuntahan ang usual spot nila noon at naglatag si Ismael ng sapin doon. I just miss this place. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito at kasama pa kita. Inalalayan ni Ismael si Ria na maupo sa sapin. May mangilan-ngilang tao sa paligid at nakatent pa. Kahit gabi na may mga ibang tao pa rin dahil maganda nga at peaceful ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at panggabing hangin ang naririnig. And aside from that, I want to remind something. Dagdag pa nga ni Ismael bago tinignan si Ria. Ano naman yun? This place is very special to me. Dito kita napasagot eh. At nagbabaka sakaling dito ako ulit makakuha ng swerte. At alam mo na, pahanging sabi pa nga nito. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ria. Umiwas siya ng tingin kay Ismael at napabuntong hininga. Nanunubig ang gilid ng kanyang mga mata. Bakit ako pa rin, Ismael? Natanong na nga lamang ni Ria. Maraming taon nang nakalipas. Pinaglayo na tayo ng tadhana pero bakit ako pa rin hanggang ngayon ang gusto mo? Lakas loob na hinawakan ni Ismael ang kamay ni Ria at dinala muli yun sa kanyang labi. Yun na nga eh. Kahit ilang taon o dekada pang lumipas, hindi ka na matatanggal sa puso't isipan ko, Ria. My heart will always remember you. Kahit gustuhin ko mang kalimutan ka, para kang multo. Alam mo ba yun? Napahalakak siya. You always found your way to creep in my system. Pero ako, imbes na matakot, gustong gusto ko naman. Baliw ka na. Yeah, right. Baliw na baliw ako sa'yo, Ria. Sabi pa nga ni Ismael, naisip mo na ba ang magiging consequences na gustuhin ako ulit, Ismael? I mean, nasa taas ka, tinitingala at nirerespeto ng halos lahat. Paano kung malaman ng mga sumusuporta sa'yo na isang kagaya ko? Sa akin na isang single mother na wala man lang narating sa buhay ka bumagsak. Shh, don't say that. Putol nga niya sa sinasabi ni Ria. Kahit ilang beses mo pang ibaba ang sarili mo, titingalain pa rin kita. You said I'm already on top. No love. Tsaka ko lang mararamdaman ng tamis nang nasa tuktok kapag nakuha na kita, kapag nakasama ko na kayo. Kayo ni Kulit. Seryosang saad ng lalaki. Ayun na nga. Pero may anak ako, si Kulit. Tanggap mo ba? Tanong pa nga ni Ria. Pansin ni Ismael ang tila pagbabago ng tinig nito nang banggitin nito ang salitang anak. Pero isinawalang bahala na lang niya yun. You know what? Kulit has never been a problem to me, love. Tanggap na tanggap ko siya. And you don't know how much I prayed to God every day that he's really mine. Na sana anak ko na lang talaga siya. I want to be his father so bad. Matapos ang sinabi niyang yun, tila natahimik nga sila. Natahimik si Ria
Di naman na nga lamang ang preskong panggabing hangin. Hindi alam ni Ismael kung may nasabi ba siyang mali o ano, pero nire-respeto niya ang katahimikan nito. Colette's father. How is he like? Tanong ni Ismael, makalipas ang ilang minutong katahimikan sa pagitan nila. Napalunok tuloy si Ria. Tila may bikig sa lalamunan niya matapos ang tanong na iyon ni Ismael. Ayokong pag-usapan. May kislap sa mata ni Ria. Tila naninubig at napagtanto ni Ismael na baka nasaktan ng husto ng ama ni Colette si Ria para maging ganito, kasensitibo to ngayon. Napakuyom ng bahagyang kamay ni Ismael. Kung siya yun, hindi niya magagawang iwan si Ria at Colette. Ipaglalaban niya ang dalawa hanggang sa kahuli-hulian ng kanilang hininga. Nga pala, I might not be able to visit your house for the next days. Ano ni Ismael? Bakit? Maikling tanong lang naman ni Ria. Mom is coming home. Aasikasuhin ko ang pagdating niya, lalo pa at mukhang gustong magbakasyon ng matagal. Pakiramdam ni Ria tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Narinig niya na lang ang ina ni Ismael. Parang nakakita siya ng multo bigla. Walang ano-ano. Ay tumayo na nga si Ria. Wala nang emosyon ang mababasa sa kanyang mukha. Bumalik na tayo. Malamig na sabi pa nga nito. Na-sense naman ni Ismael na tila nawala na nga ito sa mood. Bigla kaya sa huli ay tumango na nga lamang siya. Bumalik na nga sila sa bahay ni Ria. Samantalang si Ismael ay umuwi na nga rin kaagad dahil mahimbing rin ang tulog ni Colette nang madatnan niya ito. Nang sunod na araw nga ay dumating na nga ang ina ni Ismael na si Doña Therese. Asikasong-asikaso ito ni Ismael kahit na hindi naman sila gaanong close ng Doña. Istrikto kasi lagi si Doña Therese at masyadong perfectionist kaya minsan hindi sila nagkakasundo ni Ismael. Gayon pa man ina pa rin niya ito kaya maayos ang pakikitungo ni Ismael dito. You should run for a higher position. Next election, Ismael. Stick with that vice mayor. It seems like the townspeople love her too. Makakatulong siya sa'yo. Sabi kaagad ni Doña Therese nang makarating ito sa mansyon. Napabuntong hininga si Ismael. Mom, I have no plans about that yet. But at least, consider it. The people loves you. Take advantage of it. Hindi na lang nagsalita pa si Ismael. Ayaw nang ito na naman ang pagmumula ng away nilang mag-ina. Sinabihan na lang niya ang ilang tauhan sa mansyon na asikasuhin ng ina niya habang nasa opisina siya. Samantala nang makalis si Ismael kaagad nagtawag si Doña Therese ng driver para magpahatid sa pupuntahan. Si Bogart ang naghatid dito at maging siya ay ramdam ang nakaka-intimidate na ere ng ina ni Ismael. Ihatid mo ko sa madalas puntahan ng anak ko. I know you know that place too. Malamig na utos ng Donya. Masusunod po, Donya. Masunuring wika na nga lamang ni Bogart dahil natatakot din siyang mawala ng trabaho. Nagmaneho na nga siya patungo sa bahay ni Ria. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay tumigil na nga ang sasakyan. Kaagad bumaba si Bogart at pinagbuksan ang pintuan ng Donya at pinayungan pa. Isang ismid ang pinakawalan ng Donya. So, this is where that woman lives now, ha? Paanong natitiis ng anak kong maglalagi dito? Kahit nasa ibang bansa ang Donya, ay alam niya ang nangyayari sa anak niyang si Ismael. Alam niya na binabalikan na naman nito ang babaeng kinababaliwan nito noon pa man. Walang sabi-sabing pumasok ang Donya sa loob ng bahay. May pandidiri sa mukha habang tinatanaw ang kagamitan sa loob. Sakto namang katatapos lamang ni Ria na maglinis ng banyo. Gulat ang unang rumehistro sa mukha niya nang makita ang Donya. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Halos nanginginig na tanong ni Ria. You are saying that after seeing my son again, ha? Kailan ka ba talaga titigil? Mariing tanong ni Doña Therese. At talagang nagmamaang-maangan ka pa, ha? Stay away from my son. How much do you want for you to get lost? Wala po. Ang gusto ko po, umalis na kayo. Mariin nga nasabi ni Ria. You're still the same gold-digging bitch from before. Talagang hindi ka pa nakukontento sa panggagatas mo
sa pera ng anak ko noon. Kailanman ay hindi ko hinuthutan ng pera ng anak niyo, ma'am. Alam niya ni Ismael. Hihilain mo lang pababa ang anak ko. Can't you see? He's successful in his own field now. Don't be the reason of his downfall. Alam mo na kung paano ako magalit. If you don't want that to happen again, then get lost. Wala akong ginagawang masama sa anak niyo. Kalmado pa rin sagot ni Ria. Kahit ang totoo ay parang aatras na talaga siya. Iba kung magalit ang ina ni Ismael. Kaya may kaunti siyang takot na nararamdaman muli sa pagbabanta nito, pero kailangan niyang lumaban. Wala, baka gusto mo na namang ulitin ko ang ginawa ko sa iyo noon. You want me to block every opportunity that comes into your way just like before? What about your pathetic family in your province? I'll make sure that they'll be poor as rat. Naiintindihan mo ba? Sa pagbanggit ng pamilya niya na hulog ang luhang kanina pa, pinipigilan ni Ria. Hindi na nga niya kakayanin pa. Kung pakikialaman na naman ng Donya ang pamilya niya kagaya noon, tandang-tanda pa ni Ria kung paanong nawalan ng trabaho ang ama niya sa isang pabrika dahil ipinatanggal ito ni Doña Teres. Maging ang ina niyang naglalako sa palengke na wala ng pwesto dahil din sa koneksyon ni Donya. Ngayon na medyo nakakabangon na nga ang kanyang ama't ina, hindi alam ni Ria kung kakayanin pa ng mga ito kung may panibago na namang dagok ang dumating sa buhay nila. Hindi na niya kakayanin pa. Kahit labag sa loob ni Ria, unti-unti siyang lumuhod sa harapan ni Doña Teres. Habang pumapatak ang luha niya sa kanyang pisngi, nanginginig ang labi niya at sinabing, "Lalayuan ko ang anak niyo. Basta huwag niyo na lang idadamay ulit ang pamilya ko." Humalakak ang Donya. "Madali ka rin naman palang kausap. You wasted my time going here." Akmang tatalikod na nga si Doña Teres nang biglang may munting hampas siyang nadama sa kanyang likuran. Ang salarin ay walang iba kundi si Colette na hawak ang ice candy na binili sa tindahan. Ang puting dress ni Doña Teres ay namansyahan na ng pula. "Bad ka! Bakit mo inaaway ang nanay ko?" ani ni Colette habang masamang nakatingin kay Doña Teres. Kagad siyang nanakbo papunta kay Ria at humarang sa harapan nito na animoy pinoprotektahan siya nito sa Donya. Kagad na alarma si Ria. "Anak, hindi mo dapat ginawa yun." Umiling si Colette. "Hindi, nanay. Sabi ni tatay, hindi lang dapat ako good boy palagi. Dapat kapag nakikita kong inaapi ang nanay ko, lalaban ako at ipoprotect kita." Napakunot noo ang babae. "Tatay, sino tinutukoy mo, anak?" Biglang napatakip ng bibig si Colette na tila may napagtanto, pero kalaunan ay napabuntong hininga bago sumagot. "Si Mayor po. Sabi niya okay lang kahit tatay ang tawag ko sa kanya." Isang singhap ang pinakawala ng Donya habang nakatanaw sa bata. Tila nakakita ito ng multo na nakatingin kay Colette. "Who is that kid? Bakit kamukhang kamukha siya ng anak ko?" Ano nang bata siya? Tila nahihindik na tanong nito. Hindi maproseso ni Doña Teres ang nakikita sa harapan niya. The little boy is the spitting image of Ismael. Kumurap-kurap nga siya bago tumingin kay Ria na nakaluhod pa rin sa harapan niya. Sigurado ang Donya na anak ito ni Ria. Pero hindi naman siya tanga para mapagtanto kung sino nga man ito. Kagad napatras si Doña Teresa habang may gulat na ekspresyon. Hindi niya alam na nagkaroon ng anak si Ria. Kung susumahin ng taon na pinalayo niya ito kay Ismael, nasa 5 taon na. At ang edad ng bata ay tila nasa 5 taon na rin. Nang makaalis na ng tuluyan si Doña Teres, doon palang nakahinga nang maluwag si Ria. Nagpakawala nga siya ng isang buntong hininga bago binalingan ng anak. "Anak, magayos ka. May pupuntahan tayo." Ani ni Ria sa anak bago tumayo. "Saan po, nanay?" "Basta, huwag ka na muna masyadong maraming tanong, ha? Naguguluhan ngayon ng nanay, sundin mo na lang ako." Masunurin namang tumango si Colette bago nagtungo sa banyo at naligo kaagad. Habang nasa banyo si Colette ay nag-impake naman si Ria ng kanilang mga gamit. Isinilid niya ang lahat ng kanilang damit sa isang lumang malaking bag
Habang ginagawa yun ay hindi niya maiwasang mapaluha nang maalala muli ang mukha ni Ismael. Siguradong hahanapin sila ng mga to, pero hindi na nga niya kakayanin pa kung madadamay na naman ulit ang pamilya niya. At isa pa, nakita na nga ni Doña Teresa ang anak niya. Ayaw ni Ria na baka isang araw madamay din ang anak niyang walang muwang. Nang matapos si Colette, wala nang sabi-sabi pang binihisan niya agad ito. Mabilis ang kilos ni Ria na para bang may hahabol sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay hinila na nga niya sa kamay si Colette, habang ang isang kamay ay hawak ang malaking bag na naglalaman ng mga damit at importanteng gamit nilang mag-ina. Aalis pa tayo, Nay? Saan pa tayo pupunta? Tanong muli ni Colette matapos pumara ni Ria ng tricycle para magpahatid sila sa terminal ng bus. Pansamantala lang naman anak, babalik din tayo. Pagsisinungaling nga ni Ria. Sa tingin ni Ria ay hindi na nga sila babalik doon. Gagawin niyang lahat mailayo lamang ang anak niya kay Doña Teresa. Poprotektahan niya ito kahit mawasak pa ng paulit-ulit ang puso niya. Kailanman ay hindi mawala ang pagmamahal niya kay Ismael. Pero dahil sa sitwasyon nila, maging ang estado, hindi sila pwede. Tamang Donya, hihilain niya lang si Ismael pababa at sa abot ng makakaya niya, kikimkimin na lamang niya ang pagmamahal niya sa lalaki. Dahil yun ang tama, si Ismael ay langit, siya ay lupa, at kailanman ay hindi nagtagpo ang langit at lupa. Pero, paano na po si Mayor? Hahanapin niya po tayo, Nanay. Anak, hayaan mo na. Magiging busy si Mayor. Ayoko, Nanay. Gusto ko po makita tayo ni Mayor. Tatay ko daw po siya kahit secret lang. Nararamdaman ko pong may tatay ako dahil sa kanya. Basag na nga ang boses ni Colette. Habang umiiyak, umiiling-iling pa nga sa loob ng tricycle at magpapadyak habang tuluyan na nga umiyak. Niyakap na nga lamang ni Ria ang anak habang humihikbi ito sa kanyang dibdib. Kung pwede lang talaga na pagbigyan niya ito, gagawin niya. Pero hindi talaga pwede. Magmukha na nga siyang masama sa anak niya pero hindi na nga niya ito ibabalik doon dahil baka pag-initan lang ni Doña Teresa. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakasakay na nga sila ng bus papunta sa kanilang probinsya. Doon muna naisipan ni Ria na pumunta pansamantala. At least doon malayo siya sa Doña at kay Ismael. Sa kabilang dako umuwi naman si Ismael na may ngiti sa mga labi. Makikita na niya ulit si Ria at Colette. Magpapalit lang siya ng komportableng damit para hindi na nga niya po problemahin pa ito mamaya. Pagdating sa mansyon na abutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa sofa na tila balisa. Ma'am? Tawag pansin niya rito. Parang nagulat naman ito dahil napaigtad pa ng kaunti sa kinuupuan bago ito tumayo. Tila naluluha ito kaya napakunot na nga lamang ng noo si Ismael. Ismael, is there something wrong, Ma'am? We need to talk, son. Is that urgent, Mom? May pupuntahan pa kasi ako eh. Sagot ni Ismael. Yes, son. It's urgent. Tumango si Ismael. Sa library na lang tayo mag-usap, Mom. Kaagad namang tumango si Ismael bago nagtungo sa sariling kwarto at nagpalit ng damit. Matapos nun ay napunta na nga siya sa library ng mansyon. Nandun na nga si Doña Teresa at tila balisang naghihintay kay Ismael. What is it, Mom? Tanong kaagad ni Ismael nang naupo na nga ito sa harap na sofa. I did something terrible before, son. Umiling-iling ito at napahilamos ng mukha. I'm sorry. Humikbi na nga ang ina niya, kaagad itong nilapitan ni Ismael upang yakapin. I don't understand, Mom. Why are you sorry? May nangyari ba? Naguguluhang tanong muli ni Ismael. It's about Ria. Tila ni estatwa si Ismael nang marinig niya ang pangalan ng babaeng mahal niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nasali sa usapan. Kilala ni Doña Teresa si Ria noon pa man dahil ipinakilala ito ng formal ni Ismael. At saka imposible namang ibang Ria ang sinabi ng kanyang ina noon. What about her, Mom? Did you meet her again? Another thing, I've witnessed how she strive hard for her son. And I'm thinking of helping her pero she keeps on declining. She's still nice though but you know what, Mom? Kahit ilang years kaming nagkahiwalay siya pa rin. Hindi na napigilan pa ni Ismael ang magkwento bigla. Pagdating talaga kay Ria parang ibang katauhan ang nasa loob niya. Sobra niya kasing mahal ang babae. Mas naguluhan lamang si Ismael nang mas lalo pang humagulgol ang kanyang ina. I'm sorry, son. Kung alam ko lang na may batang involved, hindi ko na dapat ginawa yun. Sabi pa nga ni Doña Teresa,
Angalan, Mom. Enlighten me, please. I don't understand anymore, sabi ni Ismael. I'm the reason why you and Rhea broke up before, son. I'm sorry. Hindi napigilan ni Ismael ang mapatayo. Kunot noon niyang binalingan ng ina. Anong ibig mong sabihin, Mom? I thought Rhea went abroad. That's what she told me. Hindi ko alam ang mga nangyari sa buhay niya matapos naming maghiwalay. Kaya bakit mo sinasabi ngayon na ikaw ang rason ng paghiwalay namin? It's because I thought she will just be a hindrance to your success. Alam kong gustong-gusto mo noon na magsilbi sa bayan, and I can't afford seeing you fail because of her. Because of her? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Mom? Rhea is everything to me. She's the one who's pushing me to be the best version of myself. Kaya, paano magiging siyang rason ng pagkabigo ko? I just wanted the best for you that time. I'm a mother, at nagawa ko yun noon sa pag-aakalang makakahadlang siya sa karera mo, son. Umiling si Ismael. You said that there's a child involved. Sino? Maring tanong niyang muli. Kahit na may alam na nga siya, gusto niyang makumpirma sa bibig mismo ng kanyang ina. You to have a son. Hindi pinatapos pa ni Ismael ang sinasabi ng ina. Kaagad siyang umalis at pinasibad ang kotse papuntang bahay ng magina niya. Magina niya. Totoo nga, hindi na basta-bastang lukso ng dugo lang ang nararamdaman niya kay Colette because all this time, anak niya pala talaga ito. Habang nagmamaneho ay umiiyak siya. Nagre-ring ang cellphone niya pero hindi na nga niya nagawa pang sagutin. Ilang minuto lamang ay narating na nga niya ang bahay nila Rhea. Bumaba siya at napakunot ang noo nang makitang tila wala ng tao sa loob. Rhea? Colette? Ilang beses niyang tinawag ang mag-ina pero walang naririnig na sagot o tinig mula sa loob. Tsaka lamang siya tumigil sa pagtawag sa pangalan nila nang may kapitbahay silang nagsabi na umalis na ng mag-ina pero walang nakakaalam kung saan nagpunta. Kaagad tinawagan ni Ismael ang kanyang private investigator at pinahanap si Rhea at Colette. Inalam na nga rin niya kung anong nangyari noon matapos silang maghiwalay ni Rhea. At dahil sa malawak niyang koneksyon, nalaman kaagad ni Ismael ang lokasyon nila Rhea at Colette. Nasa probinsya sila ng magulang ni Rhea. Wala na nga siyang sinayang pa na oras. Kinulang na nga siya ng tulog dahil bumiyahe siya kaagad papuntang probinsya. At matapos ang 8 oras ng biyahe, narating na nga rin niya sa wakas ang bahay nila Rhea. At tamang-tama nga naman, papalabas si Rhea ng bahay nang madatnan ni Ismael. Rhea, nanghihinang anya. Ismael? Kunot noo pa nga, nasabi ng babae noong una pero nanlaki ang mata nang mapagtantong si Ismael nga. I know everything now, love. I'm sorry, it took me this late. Tumigas ang ekspresyon ni Rhea. Ano bang pinagsasabi mo? Umuwi ka na lang. Pakinahanap ka na ng mami mo. Umiling si Ismael. Where's our son? Pag-iiba ng usapan ni Ismael. Can I see him? Please, Rhea. Wala kang anak dito. Umalis ka na lang, Ismael. Nagmamakaawa ko sa'yo. At huwag ka nang babalik pa. She really scared you, huh? Don't worry about mom, love. Bumalik na kayo sa akin. Manganak natin, please. May pagmamakaawa sa tinig ni Ismael. Ano bang pinagsasabi mo? I told you I know everything now. Kung paanong hinarang ni Mommy ang mga oportunidad na darating sa buhay mo noon. Kung paano niya ginipit ang pamilya mo. I'm sorry for that, love. Sorry kung hindi kita naprotektahan sa kanya. I promise you that I'll do better this time. Matigas pa rin ang ekspresyon ni Rhea. May marinig. Muli silang tinig ng isang matandang lalaking papalabas din ng bahay. Nakahawak na nga ito ng itak at masamang nakatingin kay Ismael. Ikaw bang nanakit sa anak ko? Halika nga dito nang mapuruan kitang gago ka. Ang daming iniyak ng anak ko sa'yo. At mangsusugurin na nga ng matandang lalaki si Ismael pero kaagad itong pinigilan ng isang ginang na kamukhang kamukha ni Rhea. Niyakap niyang matandang lalaki sa likuran. Ano ka ba, Nestor? Nakakayang sa kapitbahay, ibaba mo nga yan? Hindi. Namumukaan ko yung lalaking yan. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalapit sa anak at apo ko. Nagkagulo na. Pati si Rhea ay tumulong na rin sa pag-awat sa ama niya at niyakap papasok sa bahay. At mangalis na nga si Ismael at naisipang babalik na lang sa susunod na araw ng isang munting kamay ang yumakap sa kanyang bias. Tatay! Nandito ka na, tatay! Colette, I miss you, son. Nagulat siya nang makitang si Colette yun. Kaagad niya itong kinarga at niyakap ng mahigpit. Hindi na alintana pa ang masamang tingin ng ama ni Rhea.
Sa huli, pinapasok na nga rin siya ng bahay dahil kay Colette. Pinaupo siya sa upuan na gawa sa kawayan kaharap ang mag-anak. Si Colette ay nasa kandungan ni Ismael na parang wala ng planong humiwalay sa kanya. Anong intensyon mo? At nagpunta ka rito? Seryosong tanong ng ama ni Ria. Mas kalmado na ngayon kaysa kanina. Gusto ko pong humingi ng tawad sa anak nyo at maging sa inyo na rin, Tay. Hindi kita anak. Huwag mo muna akong tawaging tatay. Okay po, sir. Yun lang ba ang pakay mo dito kasi hindi ako naniniwala. Napayuko si Ismael. Gusto ko rin ng buong permiso nyo. Para kay Ria, I love her, sir. Hindi lang basta-basta atraksyon. Mas malalim pa. Noon hanggang ngayon. Kaya gusto ko sanang hingin ng kamay niya sa inyo. Umingos ang ama ni Ria. Patunayan mo. Nasa pamamahay kita kaya ako ang masusunod dito. Of course, sir. I'll do anything you want. Maagap na wika ni Ismael. Una sa lahat, wala tayo sa ibang bansa kaya magtagalog ka. Masusunod po. Ngayon, simulan mo na sa pamamagitan ng pagsibak ng kahoy sa likod ng bahay. Kagad tumango si Ismael. His days went by like that. Kung hindi magsisibak ng kahoy, nag-iigib naman siya ng tubig at pinupuno ang isang drum. Sumasama rin siya sa palayan kaya namumula na nga ang balat niya. Nag-enjoy naman si Ismael kahit na mahirap. Todo support naman si Colette sa kanya at minsan sumasama pa. Ang mga naiwan niyang trabaho sa syudad ay tinatawag na lang niya sa sekretarya. Naisip tuloy ni Ismael na mabubuhay siyang kahit ganito kasimple lang ang buhay kasi kasama niyang mag-ina niya. Nang pauwi na nga siya galing sa palayan, naglalakad si Ismael pabalik sa bahay nang biglang may tumigil na sasakyan sa tabi niya. Hi, Pogi! Ang pamilyar na boses ni Tessie ang bumati sa kanya. Nakasakay ito ng sasakyan at makapal na naman ang make-up. Anak siya ng kapitan ng barangay. Ngumiti lang pabalik si Ismael at takmang aalis na pero kagad bumaba si Tessie at tinarangan siya. Sungit mo naman. Punta ka mamaya sa bahay may handaan, birthday ng mama ko. May kasama pang paghaplo sa braso ni Ismael. Happy birthday sa mama mo. Tignan ko muna. Sige, nagmamadali kasi ako. Umalis na nga si Ismael at hindi na nga hinayaan pang makapagsalita si Tessie. Nang makarating sa bahay ay sinalubong siya ng malamig na tingin ni Ria. Kanina ka pa hinahanap ng anak mo, ani ni Ria. Ipinakilala na nga siya ni Ria bilang ama ni Colette. Siyempre tuwang-tuwa si Ismael. Matagal na nga niyang ipinagdarasal yun. Akmang tatalikod na sana si Ria pero pinigilan ito ni Ismael. Do we got a problem? Ewan ko, ba't hindi mo tanungin si Tessie? Napangisi si Ismael. Mukhang alam na niya kung saan ang gagaling ang pagsusungit nito. Kaya sa halip na sagutin ito, hinapit niya ito sa bewang at binulungan ng I love you. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Hindi pumalag si Ria at isang magandang sign yun kay Ismael. Sa dumaan na araw, nagiging malambot na nga ito sa kanya. Kaya naman iisipan niyang magpursige. Mag-propose na nga dito. Oo, masyadong mabilis pero naisip niyang ang dami ng nasayang na panahon sa kanila. At noong isang araw pa niya nakuha ang approval ng mga magulang ni Ria. Hindi rin niya inaakalang ganun kabilis. Pero naging sincero lang naman si Ismael. Sinabi nga niya lahat sa ama at ina ni Ria ang nasa isip at puso niya. At ipinangakong hindi niya kayang walang mag-ina niya. Umalis si Ria ng araw na yon para maghanap ng trabaho. Ginawa namang tsansa yun ni Ismael na mag-prepare sa surprise proposal nito. Katulong ang anak at magulang ni Ria. Simple lang naman dahil alam niyang hindi mahilig sa magarbo si Ria. Haharangahin nito tapos sa kanya sasabihin ang pakay niya. Nang makabalik si Ria, ready ng lahat. Pagkabukas ng pinto ng babae, kaagad itong kinantahan ni Ismael habang ang ama ni Ria ang nagigitara. Ano to? Tila naluluhang tanong ni Ria. Nang matapos, nang kumanta si Ismael. I can't take this any longer, love. My love has been meaningless when you disappeared. You know, I'm successful with the chosen path I took, but something is missing. Pag-amin nga nito. And my heart yearns for someone. At ikaw yun, Ria. Ikaw lang ang babaeng nakikita kong gusto kong makasama habang buhay. Kaya ni Colette. And if you are worried about her anymore, I promise you that she will not be able to touch you and her son this time.
lumuhod si Ismael. Sa harapan ni Ria at inilabas ang singsing. Ismael! Tawag ni Ria sa pangalan nito at tila maiiyak na nga rin sa tuwa. Please marry me, Ria. Humalakak siya. Hindi ka naman nagtanong eh. Naniniguro lang, love. So ano na? Bumantong hininga si Ria. Hindi rin naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo eh. Kaya, it's a yes. Nangingiting wika na pagpapatuloy ni Ismael. Tumango na nga lamang si Ria at natawa. Oh, Ismael, magpapakasal na ako sa iyo. Yes! Kaagad sinuot ni Ismael ang singsing kay Ria at tumayo upang gawadan ito ng isang matamis na halik. Tama na yan, baka nakakalimutan ng may bata dito. Ang boses ng ama ni Ria ang siyang nagpahiwalay sa kanila. Hagik-gik lamang ang isinagot ni Colette. Niyakap nga ni Ismael nang mahigpit si Ria at hinalikan sa ulo. Sali rin ako, tay! Pati sina lolo at lola! Boses ni Colette ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Tumawa pareho si Ria at Ismael bago inaya silang lahat ng yakap. Nag-group hug sila kahit nakasimangot ang mukha ng ama ni Ria. Pero kahit ganun halata namang masaya ito para sa dalawa. Lumipas man ang mga taon, ipinangako nila Ria at Ismael sa isip nila na hindi na nga sila maghihiwalay pa. Sinubok man ang panahon ng relasyon nila, sa isa't isa pa rin ang bagsak nila. Wala nang makakatibag pa sa pag-iibigan nilang dalawa. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ismael at Ria kasama ang kanilang cute na anak na si Colette. Muli maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Nerva Fajardo, Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Vivian, Chu, Katrina,